posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Jesus Sets Free. From what? Religion can even be a needless burden. And what does the Bible tell us about Jesus? That Jesus is truth. John 14:6, Jesus answered, I am the truth. So the Lord is truth, and the truth sets free. John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. What are the finer points of freedom in Christ? Ang ating pong pag-aaral, Jesus sets you free. For what? Para ano? At pinalaya at pinapalaya tayo ni Kristo. Heavenly Father, we pray for a simple message that comes only from your heart. And may you silence us, may you still us, may you enable us, Lord, to have peace so we can be calm enough to hear your words, so we can be peaceful enough to process and think about your words, and we can be wise enough to make applications for our daily life from your word. Lord, we pray that you may speak powerfully, that every word that may be heard comes only from you. Use your servant as your footstool, as your tool, as your channel, but Lord, be the source of all blessings. We commit to you our time, and we pray that your word may be like beautiful seeds planted in our hearts. May our hearts be fertile ground for your word, where the seeds will take root, bear fruits for your glory and for our benefit. So, Father, may you enable us to enjoy serenity and peace. Payapain niyo po ang bawat puso. Turuan mo po kami maging panatag at kayo lang aming pagtuunan ng pansin. Kayo, Panginoon, ang maging tagapagsalita. In Jesus' mighty name, we reject all work of evil, all lies, all falsehood, and we even reject the presence of evil men and evil spirits. That, Lord, may you purify the motives of each one who are here today. And we pray that you may be above all, that your light may shine upon us. Lead us, Father. We seek you, confident that you hear, as we ask in Jesus' mighty name. Jesus sets you free. For what? Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ito po ang isa sa mga verses na ating pagtutuunan ng pansin ngayon. Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So for freedom, Christ has set Christians free. Parang redundant. You were set free to be free. It is precisely for freedom that you have been set free. So the purpose of Christ's liberation is for people to be free, because people are not free before Christ becomes their liberator. Meron tayong ibang master. Nobody is totally free. Lagi tayong may amo, lagi tayong may master. Before Christ, it is the devil. Now that it is Christ, then he is the master, except that this master sets us free. And people are not free, therefore, without Christ. Psalm 146, verse 7, the Lord sets prisoners free. Ewan ko po kung marami sa atin ang nakaranas na mabilanggo, nakaranas na makulong, makadena, hindi makalaya. That we are held against our will. Sometimes you are imprisoned by the bed. Hindi ka makabangon, may sakit ka. Sometimes you're imprisoned by finances. Hindi mo magawa ang gusto mong gawin, wala kang pera. Sometimes you're imprisoned physically, that you could not move about and be mobile because you are confined to a certain space. So the Lord sets people free. But to be free from what?
Galatians 5, 2-6. Itutuloy natin ang pagbabasa ng Galatians chapter 5. Mark my words, I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to everyone who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope. Faith, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Ano po ba yung context itong binabasa natin? There was a raging debate concerning non-Jewish men who have become Christians. Alam po natin na tradisyon ng mga Israelites, panahon pa ni Abraham, that the boys get circumcised. It's a surgical procedure done to set Jewish boys apart from Gentiles or non-Jewish boys. It is an act of, it's a ritual, no? And it is also a status that tells everyone that the Israelites were set apart for God from among the many peoples around them. Now, this surgical procedure, this very minute physical distinction, has become a source of identity, pride, and even false sense of belongingness to God among God's people. Kaya meron ng mga circumcision yung mga Jewish boys, yung mga Israeli boys, ay dahil sila ang leader of the family and whatever ritual happens to them is parang the whole family, the whole clan, the whole tribe, the whole nation is part of it. But it was meant only as a reminder that they are separate and they are a covenant people na may usapan ng Diyos with their ancestors. Mamaya, yun nang mismo na state of being circumcised ang naging source nila ng pride na akala mo they're all made, they're all right just because of that minor surgical procedure. So kuminsan nawawala yung bisa at yung ibig sabihin. Now, conflict arose when Christianity was born. Ang religion po nila kasi is what many people call now Judaism, no? Yung religion ng mga Israelites. But obviously, when the Lord taught many things and His disciples processed and amplified those teachings, kinailangang kumambyo yung mga bagong mananampalataya from their previous very Jewish orientation to accommodate, to teach, and even to amplify the teachings of Christ na may mga pagbabago sa mga pamamaraan. That's why Christianity slowly became a distinct body of faith and religion and beliefs apart from Judaism. Although obviously yung Judaism dapat yung pinagmulan, siya yung foundation, siya yung root, pero kakambyo. Ngayon, ang isang tanong, yung bang hindi Israelite na naging Christian, kasi dapat po yung religion kasi ng mga Israelite pang kanila lang, so wala silang problema. Pero nung itinuro ni Kristo that you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth, ibig sabihin lahat ng tao pwede at dapat na maging Christian. Paano yung mga hindi Hudyo? Paano yung hindi lumaki sa Israel? Paano ngayon yung mga men who were not circumcised? Yun ang problema. At nagkaroon ng maraming debate na dapat daw kahit matanda ka na, you should get circumcised pag naging Christian ka. Paul emphasized what? Hindi na kailangan yan. Ang kailangan is a circumcision of the heart. Paul teaches non-Jewish converts that if they depended on circumcision, Christ has no meaning to them. Meaning, dahil lang pala sa ginawa nyo, works nyo, ritual nyo, kaya kayo magiging Christian, hindi dahil sa faith nyo kay Kristo, di kayo na ang Savior ng sarili nyo. Kaya nawawala ng ganda yung salvation through faith in Christ kung kakailanganin pang kambalan ng mga ritual o mga ginagawa nyo. And if a man would submit himself, sabi ni Paul, to circumcision for righteousness, then he must submit to all other regulations of Judaism. May logic naman siya. Sabi niya, kung kailangan pala magpa-circumcise kayo para kayo maging banal, para maging tama, di dapat sundin nyo na rin ang lahat-lahat ng tradisyon na itinuturo ng relihiyon na Judaism para kayo maging tama. Bakit selective lang at konti lang o isa lang yung pinagpipilitan nyo at iginigiit ninyo na i-implement, and that is circumcision. And Paul goes on to say that those who depend on their own acts, on their own righteousness, are actually alienated from Christ. From Christ's acts, from Christ's works, and from Christ's grace.
What matters is not ceremonial acts, but true faith expressed through love. Nakikita niyo po yung point na ito. Sabi niya, hindi yang pwede mong gawin sa sarili mo, sa katawan mo, hindi yung ritual na yan, hindi yung dieta, hindi yung seremonya, kundi yung totoong pananampalataya na naniniwala ka na yung ginawa ni Kristo sapat para ka maligtas. Sapat na sapat. At patunay na mayroong faith, love. Sabi ko noon, it is genuine faith expressed through love that matters. So the enemy of this, the opposite, the prison, the chains of freedom of Christ, is tradition. Works. Meaning depending on oneself instead of Christ's grace. At marami pong pinaasahan ng tao. Ba't ka maliligtas? Kasi nagdadasal ako tuwing gabi. Kasi itong kinakain ko at hindi ko kinakain. Kasi ito ang suot ko pag Huwebes, pag Biyernes. Kasi itong ginagawa ko. In other words, siya yung Savior niya. Kaya pinapaliwanag na mabuti sa New Testament na hindi yung ginagawa mo ang nagliligtas sa'yo, yung pananampalataya mo sa ginawa ni Kristo. Na pag nananampalataya ka sa ginawa ni Kristo, yung ginawa niya ay parang ginawa mo na rin, yung benefit ng ginawa niya, ikaw ang makikinabang, you become righteous, not by works, but through faith in Christ. Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Not by works, so that no one can boast. And Galatians 5:13-15, you, my brothers, were called to be free. So balik tayo sa issue ng freedom. Kasi ine-emphasize lang yung freedom from circumcision, from ritual, or all the time things related to that. Sabi, you, my brothers, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. Marami kasi nagsasabi, ay hindi pala works ang nagsisave faith pala. Di pwede ko nang gawin lahat ng bad works basta may faith ako. Sabi, no. Do not use that freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Sabi, mahilig kayo sumunod sa law, pati mga issue ng circumcision, ng food, ng diet, ng buhok, ng suot, mahilig kayo. Bueno, isipin ninyo, ang tunay na kahulugan ng law is this, to love your neighbor as yourself. Di nga ba po, dahil do not steal, do not kill, do not commit adultery, do not covet, puro love for neighbor yan. Kaya yun ang essence. Sinunod mo man ang sinunod ang lahat ng detalye ng law, ang ending naman hindi ka pa rin loving, bali, wala. Kasi ang goal ng law is for us to love our brethren as we love ourselves. And to go on with Galatians 5, if you keep on biting and devouring each other, watch out, or you will be destroyed, not by the devil, but by each other. So people were and people are called to be free in Christ. Are you free in Christ? Yan ang tanong natin sa sarili. Free ba ako? O slave ba ako ng tradisyon? Slave ako ng ritual? Slave ako ng kung ano-anong paninalig? There should be freedom, and people are to be free from needless traditions and beliefs. People should be free from dependence on and from the burden of works. Kawawa naman yung mga tao na napapaniwala na ang kaligtasan at ikabubuti ng kanilang kaluluwa ay nakasalalay lang sa kanilang performance. Kaya sila hindi pwedeng umabsent sa kanilang church service. Kasi pag dumating ang Panginoong Diyos during their church service at absent sila, puwera sila sa salvation. Nakaka-oppress naman yun that you always have to be there all the time dahil baka mapuwera ka. After 50 years nang ka-attend, minsan umabsent ka, doon pa. Bumalik si Kristo at yung simbahan nyo umakyat sa langit, nakasara ang pinto, nasa labas ka, puwera ka. Ang hirap naman nun. Yung lagi kang kailangang perfect, 30 years ka nagpakabanal, one day ka nagkasala, nung ka pa namatay bigla, hindi ka na naman saved, wala kang kapayapaan, wala kang peace. People who depend on works
for salvation will never have peace. Kaya alam nyo kung bakit prosperous ang mga tinatawag na kulto? May mga tunay naman na church ni Lord na prosperous, syempre. Pero mas madali kumisang maging prosperous yung kulto. Alam nyo kung bakit, church? Kasi ang itinuturo nila, salvation by works. Kailangan magbigay ka ng magbigay ng magbigay ng magbigay kasi nakaasa doon yung standing mo sa langit. Hindi ka nagbibigay out of love but out of fear. Kailangan lagi kang present kasi baka mapuwera ka sa salvation minsang araw na absent ka. So lagi kang present hindi dahil eager ka for God's word, kundi sa takot mo na lang na maiwan ka. Bakit discipline ang mga tao? Kasi pag nagalit sa iyo yung leader o yung komite, pinatalsik ka, burado na rin ang pangalan mo sa langit, hindi ka nakasali. So nagbe-behave ka not because of the spirit within you which controls wrong behavior, but for fear that you might be expelled. So, puro ka fear. Kaya nakikita niyo po yung mga kulto ko minsan bigla-biglang yumayaman na lamang kasi pinapapirma ang lahat ng kanilang miyembro. Pag namatay ka, ipapamana mo sa church ang lahat ng property mo. Sukdang, meron kang vow of poverty. O pag nag-vow of poverty ka ngayon at naging miyembro ka nila at naging kang committed sa isang very special group, ang lahat ng mamanahin mo sa magulang mo, mamanahin na nung sinalihan mong relihiyon. So ikaw, you will be poor, may vow of poverty, pero yung church dapat rich. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng vow of poverty, yung tao lang naging poor. No? Pero yung institution becomes rich. So ginagamit ang tao, bina-blackmail, tinatakot. Kaya dasal lang dasal. Sukdang umuha pa ng mga taga-dasal at kasama sa dasal kasi ang dasal may points. So puro na lamang ito, pamimressure, natatakot ka. Pero ang sabi ni Lord, my peace I give to you. Not as the world give do I give. In other words, kung nabubuhay ka sa takot, hindi yan ang peace ni Lord. And you know there can only be peace when it comes to salvation. When you know that your salvation is dependent on the Lord's work, not your work. That is based on your faith in Jesus, not your performance. Ngayon, kung meron kang tunay na faith, you're expected to have very good performance, but your salvation is not dependent on that. Nakadependent lang yung mga rewards mo, yung peace mo, yung kaligayahan mo nakapaglingkod ka sa Diyos, pero hindi yung kaligtasan mo. Nasa kamay lang yon ni Kristo. It's burdensome to think that it is your works that really matter so much. Galatians 2:15-16. We who are Jews by birth are not Gentile sinners, know that a man is not justified by observing the law, but by faith in Christ Jesus. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by observing the law. Because by observing the law, no one will be justified. So kung ang iniisip mo lang daw circumcision, diet, costume, works, sacrifice, gawin mo man lahat, kulang, hindi ka pa rin masisave. Sayang lang. So umasa ka na lang sa perfect work of Christ, have peace about that, and then do your best, not to earn your salvation, but to express your gratitude to God for your salvation. This, being a new teaching, could be misunderstood and abused. Lalong-lalo nung panahon nila Paul. Kasi nasanay na yung mga Jews na puro works. Lumayo sila ng lumayo sa original teaching. Kaya nung ibinalik ni Kristo, sabi niya, you have heard that it was said A, I'm telling you it is B. You have heard that it was said B, no, I'm telling you it is C. Hindi naman pinalitan ni Kristo ang Word of God ibinalik lang niya sa dati dahil sa haba ng tradisyon ng Israel, sila nagpalit. Nagmumukha tuloy si Kristo ang nag-iba. Iniba nila dahan-dahan, kaya nung ibinalik, mukhang iniba ni Kristo, pero ibinalik lang sa dati. Pero, mga kapatid, kung atin pong nanamnamin ang central message ng pinag-uusapan, ganito lang. Do not use your freedom to indulge the sinful nature. Bakit yung iba? Kung mo by works ang salvation, so ipagdasal mo ako, uupa pa ng tagadasal para yung mga kasalanan ko mabayaran kahit hindi ako nagbabago. O may gagawin akong masama, pero meron naman akong suhol, meron akong bayad, meron akong ganito, meron akong donasyon, nagagamit yung works sa negative way. Nai-indulge ang sinful nature.
At sasabihin pa ng iba, free naman tayo in Christ, eternal naman pala ang salvation, pwede na tayong magkasala. I don't think that this idea will come from the mind and the heart of a genuine believer. Because whoever is in Christ is a new creation. Our desire is to please God, not to take advantage of His goodness and kindness. Those who understand salvation by faith will have freedom from ritualistic religion. They will have freedom from sacrificial work. And this freedom from ritualistic religion can give one much time for many other things. Isipin ninyo, pag sinabi ng Panginoon na, free na kayo from ritual, hindi salvation by works, hindi points by sacrifice. Therefore, now you have freedom from so much work. Kung hindi nyo na kailangang mag-ritual ting ganitong oras, ilang beses isang araw, hindi nyo na kailangang magpunta sa malalayong bayan, mag-pilgrimage para mapalapit lamang sa Diyos o magkaroon ng points. Hindi nyo na kailangang sugatan ng inyong sarili, saktan, ipako, hampasin. Hindi nyo na kailangang mag-ora-orasyon na sobrang nakakatali sa inyong oras. Hindi nyo na kailangang mag-observe ng sobrang strict dietary law na wala nang ginawa ang buhay nyo, kundi alin ang kakainin ko, alin ang hindi, anong tamang procedure, alin ang hindi. Therefore, you will have freedom to do many good things. This is the heart of the matter. And this freedom should not be misused. In fact, this freedom should be used in loving and serving people. Kaya sabi, love, serve one another. The entire law is not about needless sacrifices and ritual. The entire law is about loving people as one's own self. The law is for loving. Yun ang importante. Yung iba sa ulo ang laws of God, tapos hindi naman loving, di baliwala. Sa ulo yung mga katuruan, yung mga utos ng Biblia, pero hindi naman loving, baliwala. Sapagkat pagsusundin ang lahat ng utos ng Diyos, isa lang ang ending, nagiging mapagmahal tayo sa ating kapwa. Siyempre, nagiging mapagmahal tayo sa Diyos, una na yon. Kasunod, nagiging mapagmahal tayo sa ating kapwa. Sabi, stop destroying each other. Because to destroy others is to destroy oneself. Paano nangyari yon? Parang ganito Tayo yung mga kapwa-tao. Ako'y ikaw din, ikaw ay ako rin, pareho tayo ng magulang ang Diyos. Walang pwedeng mangyari sa iyo na hindi pwedeng mangyari rin sa akin. Kaya nga bakit ka nagkasakit? Nahawa ako sa mga ibang may sakit. Kita nyo na? Kaya mahalaga, pinapalusog din natin yung iba, hindi lang sarili natin. Kasi malusog ka nga, may sakit naman yung kapwa mo, nahawa ka rin. May pagkain ka nga, gutom naman yung kapitbahay mo, nanakawang ka. May pera ka nga, wala naman pera yung kapwa mo, nanakawang ka rin niya, baka patayin ka pa. Kaya mahalaga, hindi lang pinapasaya ang sarili, ang iba rin. Hindi lang pinapakain ang sarili, ang iba rin. Hindi lang minamahal ang sarili, ang iba rin. It's like, how can you harm the planet Earth without harming yourself? May iba ka pa bang pwedeng tirhan? May iba pa ba tayong tahanan? Yung mga iba, kung magtapon ng mga dumi sa ilog, akala nila pag inanod ng ilog at malayo na sa bahay nila yung dumi, okay na ang buhay nila. Hindi nila alam, it's still on the same planet. Maapektuhan pa rin tayo nun. Akala nila pag may sinunog silang mga basura na mga pollutant, kung naging hangin na, hindi na nila kita, okay na sila. Kaya mamaya, malalanghap nila, sila rin itong may sakit sa baga. Akala nila kung nakakalusot sila sa mga hindi pagsunod sa batas, pwede na, pero hindi na alam, lalong gumugulo ang buhay sa lungsod, sa mga bayan-bayan, apektado rin sila. There is nothing that can happen to your fellow man that will not happen to you, directly or indirectly. Kaya sabi sa Galatians 5:15, if you keep on biting and devouring each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Walang miyembro ng pamilya na hindi pwedeng may gagawing masama sa kanyang miyembro rin, sa kanyang kamiyembro sa pamilya, na hindi rin siya madadamay. Hindi mo pwedeng gawa ng masama ang iyong church na hindi ka madadamay. Nagpapalusot ka, ang kuripot mo sa church, ikaw din ang madadamay. Mamaya, wala ng mga pangtustos sa mga gawain, pati ikaw na disadvantaged. Wala kang pwedeng i-contribute positively to your family, to your church, to your country, na hindi ka rin magbe-benefit. Kaya yung selfishness is a form of ignorance. Truly enlightened people are not selfish.
Because they know that they keep only what they give away and that they lose what they attempt to selfishly keep for themselves. Therefore, wise people do not join demolition jobs of other people. Wise people will always want to be constructive and helpful. May tinulungan ka na taniman mo ng mabuti, the least that will happen is that hindi ka niya gagawa ng masama. And the best that can happen is suklian niya ang iyong kabutihan. Pero sumukan mong gumawa ng masama sa kapwa, the best that can happen is hindi ka niya gantihan. But the worst is pwede ka niyang gantihan. So it is always very advantageous to be good. Kahit sa Bible, sinasabi, if you're making an offering on the altar and remember that your brother has something against you, siya ang galit, ha? Sabi niya, leave your gift on the altar, first be reconciled with your brother. Then go back and make your offering. Bakit? Sasabihin nyo, siya naman yung galit siyang may problema, bakit ako ang kailangan makapag-reconcile? Hindi nyo ba alam na bawat taong galit sa inyo is a threat? So, hindi lang yung galit ako sa tao, therefore, hindi ako papagpalain ng Diyos, kaya dapat makipagkasundo ako. Makikipagkasundo ka rin doon sa galit sa'yo. Kasi, yung galit sa'yo, ang maaaring gumawa ng masama sa'yo. So, sa pakikipagkasundo mo, sa iyong pagbababa ng loob, sa iyong pakikipagmabutihan, in the end, you will also reap good fruits. Lahat ng inuutos sa atin ng Diyos, para sa ating kabutihan. Hindi para tayo maging kawawa o maging lugi. So it's important, never destroy others. Part yan ng ating pinag-uusapan na, why are you free? So you can love. The ministry of Jesus Christ is to set people free. First of all, from sin. From the power and from the presence of sin. The ministry of Jesus Christ is meant to set people free from needless burdens. The burdens of tradition, ritual, belief, from oppressive and burdensome work, so that they can love, so that they can serve one another. In other words, the ministry of Jesus Christ is to set people free so that they can serve one another. Kung dating meron kayong relihiyon na required kayong magdasal ng kahaba-haba, ito ang gagawin mo pag Huwebes, pag Biyernes ito, pag umaga ito, pag hapon yun. Ito ang hindi mo pwedeng kainin. Itong dapat mong gawin. Itong mga sakripisyo mo. Tinanggal lahat ni Kristo and you are free to serve. That's why it is important. Pinapalaya tayo ng Panginoon para marami tayong energy, marami tayong oras, marami tayong resources para ipaglingkod sa kapwa. 1 John 4:20-21. If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And he has given us this command, whoever loves God must also love his brother. Ano kaya ang kaulugan nito sa ating sariling buhay? Sinasabi natin, I love you Lord, pataas-taas pa ng kamay. Pero sabi niya, totoo, love your brother first. Kung yung Diyos na hindi mo nakikita, sasabihin mong iniibig mo, paano mangyayari yun? Kung yung tao nakikita mo, hindi mo mamahal, yung pa bang hindi mo nakikita? Matthew 25:40. The king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. So once more, the Lord is emphasizing, you love me, love others. Because the best way to love me is to love people. Una, natutuwa ang Diyos pag minamahal natin ng tao. Pangalawa, paano mo mamahalin ng Diyos? Maabutan mo ba siya ng kape? Mapapahiram mo ba siya kung siya nagigipit? Pagtatanggol mo ba siya sa kapihan? No. Pero gusto nating mahalin ng Diyos, gawin natin lahat yung mabubuting yon sa kapwa-tao sapagkat para ng ginawa natin para sa Kanya. God doesn't need us, but people do need us. And when we attend to those needs of people, we're actually attending to the Lord Himself. Kasi creation niya yun, mahal niya yun. Wala kang pwedeng gawin doon sa tao na yun na hindi siya ang masasaktan kung pangit ang iyong ginawa at hindi siya ang matutuwa kung maganda ang iyong ginawa. So, huwag niyo nang hanapin ng Diyos sa ibabaw ng mga bundok, sa pusod ng mga dagat, kung paano siya paglilingkuran. Paglingkuran ng kapwa. Yun ang pinakamadali, pinakamabisa, at itinuturo naman
ng Panginoon. John 13:34-35, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another." Pabalik-balik yung tema sa love. Hindi knowledge, hindi doctrine. Yung iba talaga will go to World War III for doctrine, pero unloving. Love is the proof of good doctrine. And Romans 13:8, "Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law." Ganun pala yun. Pag nagmamahal tayo sa ating kapwa, minamahal natin ang tao sa paligid natin, sinusunod natin ang utos ng Diyos. Yun talaga ang utos. Nagkaaway-away kung kailan ang Sabbath day, tapos naghahampasan ng tubo. Ano yan? Bakit mo pag-aawayan ng law of God, tapos ang ending hindi ka naman loving, napaaway ka pa? Dapat love. Galatians 5:1. Balikan natin yung ating main verse. "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." It is freedom from needless burden that Christ gave, so we will be free enough to serve. Meron po bang tao na napalaya na babalik pa sa kulungan? I don't think so. Na siya ay matino pag ginawa niya yun. Pinalaya na tayo sa needless religious ritual. Pinalaya na tayo sa kung ano-anong mga dietary laws, sa mga kung ano-anong ritualistic demands ng religion. Aanin nyo ngayon ang dami nating free time. Dapat huwag nang bumalik sa slavery. Those who do not live in freedom will revert to slavery. So nagkaroon tayo ng maraming free time, gamitin sa mabuti, sapagkat pag hindi natin ginamit sa mabuti, we will find ourselves busy again, may panibagong amo, but this time, gumagawa ng mali. Be free to love in your heart, in your mind. Sabi, you must be free to love. Free ba tayo to love? Pag iniisip natin gusto kong mahalin ang aking kapwa. Be free to love in action, in words, in deeds. Gaano karami sa inyo na mabuhay pa ang mga magulang nyo? Bakit ako nga, sino sa inyo mga buhay pa ang mga magulang? Yan, nandyan ang inyong mga magulang, tatay, nanay. Nasabihan nyo na ba ang magulang nyo na mahal ko po kayo, I love you? Ha? Nasasabihan nyo ba yon? Yung hindi pa nagsasabi, ito yon. You must be free to love. You must be free to say that you love. Ba't yung iba parang kinikilabutan? Ha? Sasabihin ko sa daddy ko, I love you. Naku. Pero nakakasagot, ha? Nakakasagot ng pabalang-balang sa magulang, kaya, hindi nahihiya. Nakakapagsalita ng pangit sa magulang, hindi naliliit. Pero yung magsasabing I love you, hindi makaya. Pag hindi nyo makaya, dalawa lang yan. Talagang wala kayong love. O hindi kayo free. Kaya sabi, you are set free by Christ to love. Bakit ganun ang tao, no? Mas nahihiya tayo mag-express ng love kaysa ng kagaspangan. Kayang-kaya mo namang ignore, magdabog, maglagabag ng pinto, magbagsak ng plato, pero hindi mo masabi sa iyong ate na, I love you. Parang, ha? Pwede ba yun? Ngayon, kung hindi kayo sanay to verbalize, at least action. Kasi action is also a language. Yung action mo. Yung mag-express tayo. Huwag nating pigilin yung tama. No? Hindi nating pinipigil yung mag-express tayo ng positive emotion. Do not be shy. Do not be embarrassed to love and to express love. Marami rin mga tatay, you have arms that ache to embrace your children. Hindi mo magawa. Kasi, lalo yung naunang generation, hindi nasanay. Dapat ang mga tatay poon. No? Ang mga nanay, mga poon din na nasa mga dambana lamang, hindi bumababa sa kanilang mga altar. Lalo ang tatay, siya yung kataas-taas ang altar. No? Gusto na sabihin, anak, ginabi ka, nag-alala ako. Ang gagawin, papagalitan yung anak mo na ulo hanggang paa. Bakit ka ginabi? Pero ang totoo noon hindi lang masabi na nag-alala ako nung wala ka. Love na love kasi kita. And because we don't have the capacity to express love, humahanap ng ibang expression, nagiging sermon.
Kaya yun na lamang ang kaisa-isang bukas na daan para makapag-express, nagiging parang galit. Ba't ba nagagalit? O mga anak, magiging magulang din kayo. Balang araw. No? Pero mas madaling matulog ng maaga kaysa sa maghintay sa nawawalang anak. So pag hinihintay kayo, ibig sabihin mahal kayo. Kahit pa pinagalitan kapag uwi mo't kung ano-ano mga expression, ang ibig sabihin pa rin nun, mahal ka. Hindi kasi tayo masyadong nasanay sa ating culture mag-express. No? Lalo lalaki, hindi masyadong nasanay. Pero mga babae, mga lalaki, mga Pilipino, mga anong kultura, kay Kristo, we have been set free. And you should use that freedom to love, to express it. Because, we may never love like this again. Di ba? Malay nyo naman. Hindi ko pa nga kinantayan, pumapalakpak na kayo dyan. Malay nyo naman, bigla na kayo namatay, hindi nyo na na-express. O yung mamahalin nyo ang biglang namatay na, hindi nyo na na-express, di sising-sisi kayo. Kaya we may never love like this again Sige na, i-express nyo na yan, bumigay na kayo. Pero, dun sa pamilya, yung mga dapat mahalin, yung hindi dapat, hindi dapat. Freedom for loving, freedom for serving. Marami pa pong forms of freedom, mga kapatid. Many people are financially free to love. Meaning, kaya naman nila maglibre, kaya naman nila mag-blow out, kaya nila tumulong, magbigay ng matrikula, kaya naman nila magbigay ng pandustos. It's a freedom. Do you know why you are free financially? So you can love. God is a God of mathematics. Bakit kayo binibigyan ng sobra sa need nyo? Para you will be free to help others who are needy. Yun. There are people who are occupationally free. Mas marami silang oras. Hindi sila alipin ng 8 to 5 o ng shift o ng trabaho. It means more is expected of us to be loving, to be here, to be there, to attend to the needy, to give counsel, to pray, to rejoice with those who like to rejoice. Kung wala kayong amo, self-employed kayo, marami kayong freedom and flexibility, hindi yan aksidente. Meron kayong ministry so that you will be free to love. There are people who are socially free, meaning, hindi sila mahiyain. They can talk with anybody. Pwede silang makihalubilo kahit kanino. They are equipped. They have communication skills. They are presentable. They have no inferiority complex. Then, why are you free? You are free to love. So that you can talk to anybody about Christ and Christ's goodness and love and salvation. So that you can go anywhere and talk to anyone about the goodness of God. Yun ang mission. Hindi pupunta ka kahit saan para chumismis, makipagdaldala ng walang mga kapararakan, mga walang kwenta. That freedom must be surrendered at the feet of Christ because it is Christ who sets you free. And you are set free to love. There are people who are intellectually free. Kayang mag-isip ng malinaw, kayang magpaliwanag, kayang magturo. That freedom must be used to love, to teach people about Christ. And of course, nearly all of us, if not all, are physically free. We can talk. Therefore, we must use our speech to love, to talk about the love of God. We can go places. We can call people. We can move about to serve. Why are you free? To serve. Why does God want us to serve? Because even Jesus Christ served. The Son of God came to serve and not to be served. So if Christ is a servant, Christians expectedly will be happy servants. Ano po ang freedom nyo? May napupuntahan kayo, hindi napupuntahan ng iba. May kilala kayo, hindi ko kilala. May makikinig sa inyo na hindi makikinig sa akin. That is your freedom. That freedom must be used to love. Dati kayong nakatali sa bahay, nag-aalaga ng maliliit na bata, naglakihan na sila ngayon, meron na kayong freedom. Aanin nyo na yon. Ginamit nyo na yung oras yun to love your family. Ngayon, sino naman ang iba pang family that needs to be loved? Meron ng freedom. Lalo yung mga retired na, hindi na sila fully employed, hindi na sila nakatali, meron kayong bagong freedom. Aanin nyo yan, aantayin nyo na lang si kamatayan? Siyempre hindi. The Lord set you free so you can serve. It is Christ who sets us free. What is your area of service? Saan tayo area dapat umibig pa? To love people.
Marami sa inyo, binigyan ng Lord ng kotse. O saan nagpupunta ang kotseng ito? Kung saan-saang dilim pumaparada. Dapat ginagamit para sa paghahalid ng salita ng Diyos, sa pagsaserve sa Panginoon. You were set free, you become mobile. Binigyan tayo ng mga cellphone. Alam niyo naman ang Pilipinas, texting capital of the world. Pamisa-misa nagiging capital naman tayo, ano? O ano naman ang pinaglalalagay at dumadaan sa text na yan? Mga kuno-ano lang na kumain ka na ba? Mga birong, mga walang katuturan. O ginagamit ba natin to encourage people? To send prayer texts, reminders, encouragement. Remember, every tool comes from God. It must be used to glorify God. Hindi yung pera mo, gamit mo, kotse mo, ginagamit mo palalo para magkasala. Dapat bawiin ng Diyos yan. Kasi baka mas matino ka pa kung wala. Kasi kung nagkakaroon, nababaliw. Talent is a freedom. Isipin nyo, kakantahin ko na sana yung We May Never Love Like This Again. Paano ko makakanta? Namamalat ako, tsaka baka sintonado pa yan. Pero yung mga ibang tao, di ba, they have complete command over their vocal cords. Kung makakanta, ang ganda-ganda. Kung humugot ng mga nota, para naghihilot ng pilay. No? Ang mga boses nila. O saan ginagamit? Dapat kantang makalangit, kanta para sa Diyos, kanta to comfort, kanta to love one another. Hindi mga kanta ng mga pataas-taas pababa-baba. Na ano ba yung mga tataas-taas at bababa-baba na yan? Diba? Kailangan gamitin ang talent para sa ikaluluwalhati ng Diyos sa ating buhay. Hindi yung mga hidden, coded sexual messages. No? Kaya, inaano nyo ang inyong freedom. Itaas yung mga kamay nyo, mga kapatid. O, igalaw-galaw. You're free to move. O, inaano nyo ang kamay na yan, hindi ba? Paglingkod. Ang mga bibig, magsalita ng tama, magpatotoo. O, inaano ang mga wallet at mga laman ng wallet para sa ikabubuti ng kapwa, ikatutulong sa mga dukha, mga mahirap, at sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos. Hindi para sa sarili lang. No? Lahat ng kalayaan, dapat natin ipagpasalamat. Yumuko tayo sa Panginoon at I want you to pray to the Lord. Magpasalamat kayo mga kapatid sa mga personal na ibinigay sa inyong kalayaan ng Diyos. Is it financial, occupational? Is it social, intellectual, physical freedom? What is it? Thank God that you are free. And dedicate this to the Lord. Italaga natin sa Diyos. Ibigay natin sa Kanya. We are set free to love. Spend some time in personal prayer. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Jesus Sets Free. From what? Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Oktubre, gaganipin ito sa October 6, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Bakit bayani ang turing kay Lapu-Lapu? Siguro maganda muna na ating bigyan ng kahulugan ano ba yung bayani. Sa oras ng kagipitan, pagka sinasakop ang iyong bansa, yung ikay pumatay o mamatay para sa iyong bayan, kabayanihan. Sa oras naman ng kapayapaan, yung ikay maging mahusay na mamamayan, mabunga, masipag, masunurin sa batas, iyon ang bayani. Maraming uri ng kabayanihan at yung kay Lapu-Lapu kaya kinikilalang una sa mga nagtanggol ng dangal ng bayan laban sa mga banyaga na gustong sumakop dito.
At dumating si Magellan sa Mactan hindi naman para makipagkaibigan, kundi para sakupin ito at paluhurin sa hari ng Espanya. Kaya ang ginawa ni Lapu-Lapu, ipinagtanggol niya ang dangal ng kanyang lahi, ng kanyang bayan, at nakidigma. Hindi lang sila lumaban, nanalo, sapagkat umatra sa mga Kastila at napatay nila si Magellan.
wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal sa tiyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Sa tiyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo, sa'king kahinaan di
rin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!